Kung kumikita ka dati sa e-commerce, bakit ka na-content creator ngayon? Mas malaki ba ang kita sa pag-content? Hindi mas malaki ang kita sa pagko-content, pero mas malaki ang opportunity sa pagko-content. Kasi sa pagko-content, kahit ano pang ibenta mo, pwede. You can create many businesses. Pero depende na lang sa personal branding mo. Kung yung personal branding mo, ang intention mo is to sell or to be famous lang. Ako naman, I created my personal brand because kailangan ko mabuild yung self ko, yung binebenta ko sa Frank Media na content marketing services is gumagana. At naging complementary lang siya dahil meron akong binibentang digital product. At yung digital product na yun yung nagpe-pay na ng personal brand ko for free. So in short, kumikita na ako sa personal branding ko, kumikita na ako sa digital product ko, kumikita pa ako sa Frank Media ko. Lahat ng yun nag-scale dahil lang sa personal brand. So kapag ang pinag-usapan natin, monetization based doon sa AdSense or sa bayad ni social media, tama lang. Pero pag kinumpare mo siya sa digital product at sa impact doon sa main business mo, mas malaki talaga. So para sa akin, kahit nag-i-e-com ka, kahit nga nagbebenta ka lang ng sako ng bigas Alam mo ba yung nagbebenta lang siya ng hotdog sa daan, di ba yung babae? Si Neneng B, di naman nakapaldala lang isang video. Hotdog lang yun na pwedeng gawin sa bahay pero dinadayo. Bakit? Kasi may personal branding. So para sa akin, kahit na namang binibenta mo, kahit hotdog pa yan sa gilid ng kalsada, kailangan mo ng personal branding.